If we think nga ang atong maing binuhatan na makaluwas ka nato, no. God has provided something. Kaya nga naman, katang atong binuhatan, dili igo nga makaluwas ka nato. Amahan namo, nga naa sa kitasan sa mga langit. Diyos nga makagagahom, o Diyos nagapasalamat kami, nga ikaw nagpadayon sa pag-amuma kanamo, nga sa tibuok simana, kami nalamdagan gayod sa kaalam o kami natagaan o mga impormasyon, mga kahibalo, may tungod sa sala o kaluwasan. Kami o Diyos nagapasalamat pud usab, nga ikaw naghatag kanamo og oportunidad, tsansa nga karon nga kagabhion, kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Gani o Diyos, akong ginaampo ang among mga kapaglaom nga nakiguban karon. Hinaot nga ikaw magahatag ug magaabli silang hunahuna og kasing-kasing. Aron ang among pagatun-an gikan sa Biblia matanom ug magatubo kini sa among kinabuhi. Salamat o Diyos nga ikaw matinumanon sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang title sa atong nga topiko karon, The Experience of Salvation. Ang eksperyensya sa kaluwasan. Gani, kung atong tanawon mga kapaglaom, this is not just a process. Kung atong tanawon, we prefer to use ang eksperyensya. Kaya naman, kung ang process mong kapaglaom, pwede na ang magamit sa tanan, okay? Applicable sa tanan, pwede ra mabuhat sa tao. But when you say experience, kita nagkalailahi gayod o eksperyensya. Naglailahi kadag eksperyensya, may tungod sa kaluwasan. Yes, we have the same or naay mga familiarity nga mga senaryo, pero not all dili kita tanan parehas kung naunsa nato pagkasinati ang grasya sa Dios, ang kaluoy sa Dios ug ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Kita adunay lahi-lahi nga kasinatian. Gani ang kini nga topiko mga kapaglaom nagsentro gihapon sa sugilanon sa Henesis. Gani kung ana na inyong Biblia diha, na inyong mga notebook o ballpen, kita magpadayon na pud usab sa pagtuon o gablihin ninyo ang inyong mga Biblia sa Genesis 3, versikulo 15. Yes, balik-balik na siya. Yes, Pastor, balik-balik na gid siya nga text. But, I want you to see something. Naagyapon tayo makitaan din nga mga leksyon o makahatag ka nato og mga panghuna-huna og ideya may tungod sa sala ug kaluwasan. Gani kung basahon nato balik mga kapaglaom ang Genesis 3 versikulo 15, siya nagaingon, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel." Kung atong tan-awon ni aging gabi mga kapaglaom, atong nailhan nga kini nga offspring mo ang manluluwas, kini siya nga tawo nga buak sa ulo sa maong serpente, mao ang Savior ang manluluwas. Gani kung mopadayon kita atong nasabtan nga sa Juan 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 atong makitaan nga dinhi nga bersikulo gipalap na gayud nga kini nga manluluwas is Jesus Christ, no other than but Jesus Christ. Mao na nga atong nasabtan mga kapaglaom nga kini nga manluluwas, kini nga pulong nga gisulti dinhi sa Juan 1 ngadto sa 3 is Jesus Christ who was present nga naa siya didto sa panahon nga gilalang ang tao, o kini nga Hesukristo or this Jesus Christ is God Himself. That is why kung atong tan-awon mga kapaglaom sa 1:3:16 versikulo 17, ang teksto nagaingon, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Tungod sa pagpalangga sa Dios sa kalibutan, iyang gihatag iyang bugtong nga anak nga kung kinsa man ang magatuo, dili siya wala or dili siya unem or mamatay gayod apan siya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. And we continue reading the verse mga kapaglaom nga diha sa Ginoo iyang wala niya gihatag iyang anak din sa kalibutan aron sa pagtunglo niini, apan iya kining gihatag aron sa pagluwas sa kalibutan nga pinaagi kaniya nga maong si Hesukristo. Gani kung kuhaan natog punto mga kapaglaom, ang maong nga sugilanon atong naibaw-an gabi nga kini usa ka trabaho sa manluluwas. Gani kung atong tan-awon ang manluluwas, okay? The Savior died for humans to have life. Atong naibaw-an nga ang manluluwas nagpakamatay para sa mga katawhan aron kita adunay kinabuhi. Kaya remember mga kapaglaom, sa dihang nakasala sa dan og si iba, aduna gayoy kamatayon, which is the separation
from God. Ug tungod ni Jesucristo, iya kining gisulbad nga separation, kini nga kamatayon. Yes, He died for us. Ug tungod ni ana nga kamatayon, we have life. Ug sunod nga punto nga atong makit-an mga kapaglaom, nagaingon, salvation is freedom from sin and the problem of sin. Usay kung pangutan-on kita, nganong gusto ta maluwas or nganong nag-apil ta sa usa ka relihiyon or nganong nagasimba ta, nganong nagabasa ta sa tong Biblia, most common nga itubag sa usa ka Kristiyano mao kay gusto nila maluwas. Pero kung atong pangutan, unsa man di ang kaluwasan? Okay? Para sa uban ang kaluwasan mao ang ang kinabuhi nga layo na sa kapobrehon, or ang kinabuhi nga giluwas gikan sa balatian, or ang kinabuhi nga giluwas gikan sa problema din sa kalibutan. Gani, kung pangutan-on nato ang ubang tao, nganong ganan man ka maluwas, brad or ate, kuya, ang ilang tubag kay gikapoy nami dinhi sa kalibutan. Gikapoy nami sa pagkinabuhi nga grabe kalisod, mangita og pagkaon. Gikapoy nami sa kinabuhi nga usahay daghan kaayog mga kalamidad, or gikapoy nami sa kinabuhi nga kung asa grabe ang kalisod. Gani mga kapaglaom, kung atong tan-awon, kana siya is just a half. Okay? Katunga lamang sa kung unsa man gyud ang kaluwasan. Gani, it is very important nganong matingala mo, nganong giuna nato paghisgot ang kasalanan, kay kung dili nato masabtan ang kasalanan mga kapaglaom ug ang epekto niya na sa tao, nan dili pud nato masabtan nganong nagkinahanglan tag kaluwasan ug nganong gikinahanglan nga luwason ang tao. Gani, kung atong tan-awon ang tibuok nga Biblia, ang tibuok ideya sa Biblia mga kapaglaom, ang kaluwasan mao ang kagawasan gikan sa sala o sa problema sa sala. Gani, usahay naghandom ta sa kaluwasan kay atong gihuna-huna nga kini magluwas lamang sa atong presente nga mga problema. Apan ang kaluwasan mga kapaglaom is more than just saving us from the pain, struggle, and sorrow of this world. Salvation is to let us free. Okay? Setting us free na ikagawasan gikan sa sala, gikan sa problema sa sala. Og atong nahibawan katong mga nilabay nga gabi nga ang problema sa sala mao ang bayad sa sala og ang resulta sa sala. Gani mga kapaglaom, I hope nga nilahi ang atong pagsabot sa kaluwasan. If we thought that salvation, yes, it can give us good life, na ay peace, na ay kining kalipay, and so on, daghan pagmahatag ang kaluwasan, apan dili nato kalimtan nga ang kaluwasan sa pananaw sa Biblia o sa pananaw sa Dios is more than just saving us from our suffering, but this is to save us from sin. Gani, I hope muna ang rason nganong nagkinahanglan ta or nganong ginahandom nato ang kaluwasan. Dili tungod kay gusto lang nato nga mahayahay ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, apan naghandom ta nga kita makagawas gikan sa kasalanan. Yes, freedom from sin. Pero ang akong pangutana mga kapaglaom, what is the experience of salvation? Unsa man ang eksperyensya sa kaluwasan? Nagligad nga mga gabi mga kapaglaom, atong giisgutan kung unsang sala, atong giisgutan kung unsang resulta sa sala, atong giisgutan kung kinsa ang manluluwas, ug unsa ang role sa manluluwas, ug karon ganina lang atong nasabtan nga ang kaluwasan day maoy kagawasan gikan sa kasalanan. Now karon, unsa man ang eksperyensya sa kaluwasan? Kung atong tan-awon mga kapaglaom, it will lead us to the first scenario. Ang una nga scenario nagaingon, ang paghinulsol. Okay? Repentance, mga kapaglaom. Now, asa man pastor ang repentance? Dito sa sugilanon sa Genesis 3. Adto na bagyo yung repentance? Well, kung ang tanaw nato ang pulo nga repentance, dili nato makitaan mga kapaglaom dito sa tibuok nga istorya. Apan ang elemento, ang prinsipyo gang ideya, adto na siya gagmay nga mga elemento nga atong masabtan kung unsa kining paghinulsol or repentance, nganong this is a part of the experience of salvation, or nganong ne-appeal ni siya sa experience sa kaluwasan. Now, versikulo 8, kung atong tan-awon sa kapitulo 3 sa Genesis, diri nagaingon man kapaglaom, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Ato na ning gibasa nga bersikulo mga kapaglaom. And it tells us nga sa diha naglakaw ang Dios sa tanama sa hardin, nakadungog gayud ang babae o ang lalaki, no? Ang magtiayon. Og sa diha nga ila kining nadunggan, sila nagtago gayud didto sa mga kahoy. So kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang teksto klaro kaayo nga nagaingon. They hid from the Lord
God. Nagtago sila gikan sa Dios. Okay? Kung atong tan-awon mga kapaglaom, kini nga teksto nagapunto lamang kanato nga sila nasayod gayud nga naay sayop, naay something wrong nga nahitabo. Mo gani nga nagtago sila. If not, kung wala sila nakabalo mga kapaglaom nga naay something wrong, dili unta sila magatago gikan sa Dios. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, kini lamang nagasulti that they know, no? Wala, dili sila bulag mga kapaglaom. Nasayod sila nga there is a problem. Gani ka na siya gisuportahan gayod sa bersikulo 10. O kung atong tan-awon sa bersikulo 9, before kita mo adto sa bersikulo 10, nagaingon dire, but the Lord God called to the man, where are you? Kung atong hinumduman mga kapaglaom sa nilabay nga gabi, sa diha nga nangutana ang Dios, kung asa sila, supposedly, no, dili na gani sila muhulat nga pangutanon pa sa Ginoo kung asa sila. They can go out immediately from where they are. Pwede sila mugawas og magpakita na sa Dios, pero nihulat pagid sila nga tawgon sila. Ngano man na mga kapaglaom? Because in verse 10, kung atong makita mga kapaglaom, he answered, mao ni ang tao, nitubag siya sa Dios. I heard you, ako nakadungog kanimo dinha sa hardin or dinhi sa hardin. Apan ako nahadlok, okay? Og ako nahadlok. Gani kay ako hubo og ako nagtago. Kung atong tanan mga kapaglaom, asa man ni nagikan ang kahadlok? Nganong aduna may kahadlok? O kung atong reviewhon ang atong topiko sa mga nilabay nga gabi, atong nahibaw-an nga ang kahadlok or fear is also a result or a sign of sin. No? Kanang kahadlok, resulta na sa sala or epekto na sa sala. Gani, kining kahadlok din sa bersikulo 10, nagaingon lamang kanato mga kapaglaom that they did something wrong. Okay? Si Adan ug si Eva, tungod sa ilang nabuhat, mo nang nahadlok sila. That is why, kining kahadlok, it is not just because of who God is, dili na tungod kay, basig na ilahan nila nga stricto ang Ginoo, or kung unsa man ang Ginoo, but because they committed wrong. No? Nakabuhat sila sayop. That is why, fear is present in this text. Gani, kung aton pagpadayunon mga kapaglaom, okay, kini nga kahadlok, nagtudlo lamang that they did something that is against the will of God. Kay kung wala man lang sila nakabuhat og sukwahi sa kabubuton sa Dios, dili gayud sila mahadlok sa Dios. And I think the same na mga kapaglaom sa atong ma-experiencean when we commit sin sa ubang tao, no? We are afraid sometimes, not because kay kining unsa ang iyang batasan sa kanang tao, but because we know that we committed sin. Gani, kung atong padayon ng mga kapaglaom, sa versikulo 11, dinhi nagaingon. And he said, who told you that you were naked? Okay, nangutana ang Dios, kinsa may nag-ingon kaninyo nga hubo kamo? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? No, nikaon ba mo sa maong nga kahoy or bunga sa kahoy nga akong giingon kaninyo nga dili ninyo pagkakaunon? So kung atong tan-awon mga kapaglaom, mubalik na pud kita sa paghatag og kining importansya sa mga pangutana, no? Kung atong subaybayon, adunay mga pangutana ang Dios. Una, where are you? Okay? Unya, sunod ang iyang pangutana is who told you? Kinsay nag-ingon nimo? Og karon ang ikatulong nga pangutana is have you eaten? Nakabantay ba mo mga kapaglaom nga kini nga mga pangutana dili lamang ni siya aksidente, but there is something behind these questions. Kung atong hinumduman sa nagligad or nilabay ng gabi atong na-discussion nga kini nga mga pangutana is an expression of love and grace, apan mga kapaglaom there is more deeper about these questions. God, kung atong tanan mga kapaglaom, was not asking to get information. Kini nga mga pangutana mga kapaglaom wala nagihatag sa Dios tungod kay nagapangayo siya informasyon, but he was just opening an opportunity for them to repent and confess. Unsa daw mga kapaglaom? Ang pangutana or ang mga pangutana nga gihatag sa Dios dili tungod kay gusto niya makagather og mga impormasyon. Apan gusto niya o nga matagaan si Adan og si Eva sa tsansa nga sila makahinulsol og makakumpisal kung unsa gayud ang sayop nga ilang nabuhat. Yes, nga naman mga kapaglaom, kay ang Dios nasayod gayud kung unsa ilang nabuhat. Now he was just asking, kay nga naman gusto niya nga sila mismo ang musulti kung unsa ang ilang sala. Sila mismo ang mo-acknowledge kung unsa ang sayop nga ilang nabuhat. O sila mismo ang magaingon kung unsa ang sayop nga ilang nahimo dito sa hardin. Gani mga kapaglaom, ang mga punto nga atong makuha
dinhi sa mga bersikulo mao, the questions are God's initiative for repentance and confession. Ang mga pangutana mga kapaglaom, dili lamang kana siya expression sa gugma o grasya, apan ang mga pangutana nga gihatag sa Dios mao ang iyang initiative, no? Iyang iniatibo for repentance para sa paghinulsol ug aron sa pagkumpisal sa kung unsa ang ilang mga sala. It is not to gather information, but for them to repent and confess what they have done. Gani mga kapaglaom, kung atong padayunon, ang usa ka punto nagaingon gikan sa mga bersikulo, that amidst God's initiative for repentance and confession, they were not able to fully repent and confess their sins. Mo ni siya ang ideya mga kapaglaom. Kaya nga naman, kung atong subaybayan ang mga bersikulo, sa diha nga niadto ang Dios og nangutana, where are you? Okay? Nangutan siya, asa sila? Atong makit-an nga wala gyud silang daldali og padol, but we can see the response. Yes, nang response. But the moment nga gipangutana no sa Dios nga iyang giingon nga man, kinsa may nag-ingon nimo nga ikaw hubo. Okay? Or kung balikan pag ginato ang bersikulo mga kapaglaom, kini nagasulti, who told you? Okay? Og nikaon ba mo sa mao nga kining bunga? Kung atong tanan mga kapaglaom, wala gayud nila diretso og ingon nga, oo, kami ni kaon, kami ni supak sa imong sugo. Wala. But you can see mga kapaglaom that they blame one another. Ang lalaki, iyang giblame or iyang gibasol ang maong babae, o ang babae, iya pong gibasol ang maong serpente. So, kung atong tanan mga kapaglaom, supposedly, ang tinuod nga paghinulsol, mao ang pag-hate sa sala nga ilang nahimo. Supposedly, they should admit kung unsa ilang nabuhat. And ang tinuod nga pagkumpisal mga kapaglaom, they admit kung unsa ang sala nga ilang nabuhat. But throughout the story, throughout sa sugilanon mga kapaglaom, wala gayud sila nakasulti kung unsa ang tinuod. Gani, kung atong makitaan, wala gayud nila na fully, okay? Wala gayud sila naka-repent gyud sa pagkat tinuoray o naka-confess. Kaya nga naman, they keep on blaming one another and they try to keep on avoiding, no? Ilang ginasulayan nga ilang malikayan ang responsibilidad sa sala nga ilang nabuhat. Gani, kung atong padayonon ang ulahi nga punto sa kini nga mga bersikulo mga kapaglaom nagaingon, it was God who did the first move before repentance and confession from sin took place. Usahay makasulti ang mga tao nga, kung dili ko maghinulsol o dili ko magumpisal sa Ginoo, dili gid ko maluwas. Kay kung atong tan-awon, ako aman ng desisyon. Sometimes we say that this repentance and confession is our work. Usay, gamito na dayon. Gani, ikaw ug ako, muingon sila nga naay kalabutan gayud sa kaluwasan sa tao, na kay kining effort. Pero kung atong tan-awon mga kapaglaom, kung wala nilakaw ang Dios didto sa hardin ug wala siya nagtawag sa kang Adan ug kang iba, do you think they will answer him? Do you think they will come out and appear in His presence? No? Do you think mugawas kaya sila mga kapaglaom? If you try to look at it, kung atong tanan mga kapaglaom, ang Dios nagpakanaog gikan sa langit, nibaktas, no, naglakaw dito sa hardin ug nagtawag kanila because that is His first move. Kung wala na niya gibuhat, then repentance and confession dili gid mahitabo. Sama ra gyapon na sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Yes, ang Ginoo mao ang nag-una sa paglihok sa atong mga kinabuhi through the Holy Spirit mga kapaglaom. Iya kitang gipabatyag kung unsa ang iyang gibuhat sa Kalbaryo sa cross. Iyang gipakita kung unsa kadako ang atong sala ug iyang gipakita kung unsa ang epekto sa sala aron kita maghinulsol o mag-ila nga kita makasasala o kita nakasala aron ato siyang ilhon nga atong manluluwas. And kung atong tanawon, kana siya nagsugod tungod kay siya ang nag-una sa paglihok, dili kita mga kapaglaom. He did the first move. Gani kanang pagrepent o pagconfess is only a response, no? Ato na lang siyang response to what God did for you and me. Gani mga kapaglaom, ang paghinulsol o ang pagconfess, pagkumpisal sa atong mga sala is free for everybody. Kung inyong nabatyagan, kung unsa ang gibuhat sa manluluwas para lamang nga kita mapasaylo sa atong mga kasalanan, para lamang maluwas kita gikan sa bayad sa sala, para maluwas kita gikan sa resulta sa sala. I hope kana enough na mga kapaglaom nga kita madala didto sa paghinulsol o pagkumpisal sa atong mga sala. He doesn't need
your reason. Wala siya nagkinahanglan sa mga rason nganong nabuhat nimo na, nganong nabuhat nimo ni. But all He want is you turning to Him and to tell Him what you have done. Wala siya nagkinahanglan kung unsa pa na ang imong mga rason, okay? Unsa pa ng mga sitwasyon nga nakadala nimo sa pagpakasala. Apan God wants you nga mo adto ka kaniya, mo atubang ka kaniya, sama lamang sa iyang gihimo dito sa hardin, mga kapaglaom. Adam and Eve is turning, nagaatubang sa sala. But He wants them to look at Him, dinhi magatubang sa iyaha, so that magsulti nila kung unsa ang ilang mga sala. And He is also the same today, mga kapaglaom. If you are in the midst of sin, and you recognize that you have committed sin, and you feel nga unsa ang impact sa kanang sala nga imong nabuhat, come to Him. Come to Him, mga kapaglaom, because He did the first move. Siya ang nag-una sa paglihok, ug siya nagahulat kanimo to tell Him kung unsa ang imong nabuhat, ug kung unsa man ang imong mga sala nga nahimo. Gani, ngano man, mga kapaglaom, ang 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9 nagaingon, if we confess our sins, kung atong isulti kaniya ang atong mga kasalanan, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ing ana, mga kapaglaom, ang atong madawatan, if atong isulti sa Dios o atong hinulsulan kung unsa ang atong mga kasalanan, wala nagaingon diha kung unsa man ang other nga mga reasons, unsa pa yung mga other condition, pero kung kita musulti sa itong masala, then God is faithful. Siya, okay? Aduna gayoy paghahatag nga pagpasaylo. He is faithful, mga kapaglaom. He is faithful and always be faithful. Ang iyang pagkamatarong, mga kapaglaom, will cover us from all unrighteousness. Gani, mga kapaglaom, kung muadto kita sa sunod nga senaryo, kini magadala ka nato sa title nga ang pagkamatarong or justification. Ganina atong gisgutan kung unsa ang repentance or ang paghinulsol. Karon we will talk about ang pagkamatarong, justification. Asa man ang justification sa sugilanon sa Genesis 3 didto sa tanaman sa hardin. Kung atong tan-awon, mga kapaglaom, Genesis 3 verse 7, dinhi nagaingon, then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So, they sewed fig leaves together and made coverings for them. Kung atong bantayan, mga kapaglaom, atong makita sa bersikulo nga sila naghimo gayud og kaugalingon nila nga pangtabon sa ilang hubo nga mga kaugalingon. Kung moderitso kita, mga kapaglaom, sa bersikulo 21, atong makita nga murag lahiman, no? Kay sa bersikulo 21, atong makitaan pod nga ang Dios naghimo pod or naghatag pod og sanina nga pangtabon sa ilang mga hubo nga lawas ug nagsanina kanila. Gani kung atong tan-awon, mga kapaglaom, ngano man nga ang Dios naghimo pa man gyud og kining sanina sa panit, nga kung atong tan-aw na may gitabon si Adan ug si Eva sa ilang kaugalingon, na may mga dahon nga nagtabon sa ilang hubo nga lawas, ngano man nga gikinahanglan pa gyud sa Dios nga muhatag og bag-o nga pangtabon. Ngano man, mga kapaglaom, kung atong padayunon sa pagtan-aw kini nga bersikulo, atong makit-an nga kitong gitabon ni Adan ug ni Eva nagasimbolo lamang kato sa ilang kaugalingon nga pagpaningkamot. Ilaha to, sila may nagtahi, sila ay nangita sa daon, sila ay nagtabon pod. Okay? Gani ilaha tong pagpaningkamot, apan kato siya nga pangtabon sa ilang kaugalingon, dili gayud igo aron matabunan ang ilang pagkahubo. Kato siya dali lang malaya, kato siya dali lang magisi, ug dali lang gyud madaot. So God, ang Dios, iya katong gipulihan sa sanina nga gikan sa panit. Gani, mga kapaglaom, unsa man ang punto nga atong makit-an sa kini nga mga bersikulo, gikan sa bersikulo 7 o bersikulo 21. Ang punto nagaingon, our effort cannot cover the sins that we commit. The things that we consider good cannot replace or remove the bad things we did. Ang atong pagpaningkamot, mga kapaglaom, dili gayud makatabon sa sala nga atong nabuhat. Ang mga butang nga atong gihuna-huna nga maayo, okay, nga atong mga binuhatan, dili gayud makapuli or makakuha sa mga butang nga atong nabuhat.
Gani man kapaglaom, usay makauna-una kita nga aron maluwas ang tao, kinahanglan maningkamot, kinahanglan nga magpadayon sa kining paghimo og maayo, gikinahanglan nga maghimo kung unsa katong maayo sa mata sa tanang tao. Yes, I'm not saying nga dili kana siya maayo, pero man kapaglaom, I'm saying nga kana siyang binuhatan nato, dili na siya mao ang basihanan sa atong kaluwasan. Kay kana siya dili gayud igo nga mabayaran ang atong mga sala. Kay kung atong tan-awon ang bayad sa sala, nagkinahanglan og kinabuhi nga walay sala. O kung atong tan-awon nga ang atong kinabuhi aduna gayoy kasalanan, gani bisan ang ginahuna-huna nato nga maayo, kana gihapon siya murarag trapo sa mata sa Dios. Kay tungod kita mismo makasasala, dili kita makahimo kung unsa man gyud ang maayo. Gani mang kapaglaom, ang atong tan-awon nga kina siya nga human effort mao na nga gipulihan sa Dios, kay kana siya dili igo ang dahon nga ilang gitabon sa ilang kaugalingon. Kung adtuan pa gyud nato mang kapaglaom ang usa ka punto, it says justification is God's work, not ours. Ang pagkamatarong, okay, ang pagpakamatarong kanato o sa atong kaugalingon, dili gayud nato na trabaho. It is God's work. Trabaho na sa Dios. We cannot make ourselves righteous. Dili nato mabuhat nga atong kaugalingon atong matarong o mahimo natong matagamtaman ang pagkamatarong. Kung atong giuna-una nga matagamtaman nato na sa pagbuhat kung unsa ang maayo, then we are wrong mga kapaglaom. Because there is only one good here on earth nga nagkinabuhi, and that is only Jesus Christ. Gani, kung atong tanan mga kapaglaom, He came because of us, because of you and me, kay para ang iyang pagkamatarong matabon kanato. Gani, mga kapaglaom, stop, okay? Undangin na ang pagbase sa imong kaluwasan, sa imong pagpaningkamot. Instead, base your salvation to what Christ has done for you and me. Kay kung atong tanan mga kapaglaom, He provides something para kanato. Kung si Adan ug si Eva nabalaka kay hubo sila, nabalaka sila kay kanang gikinahanglan nga tabunan ang ilang mga lawas, kung atong hunaon-naon mga kapaglaom, pwede unta sila mangayo sa Dios. Okay? But kung atong tan-awon bisan wala sila nangayo, God provided a cloth for them. And the same with us mga kapaglaom. If we think nga ang atong maing binuhatan na makaluwas ka nato, no. God has provided something. Kaya nga naman, katang atong binuhatan, dili igo nga makaluwas ka nato. He provided someone nga maoy nahimo nga namatay instead sa atong kaugalingon so that we will become righteous. Kung atong adtuan, ang ikatulo nga senaryo mong kapaglaom, kini mao ang pagkakabig o ang pagkabago, which is conversion. Kung atong tan-awon mang kapaglaom, dinhi sa Genesis 3, versikulo 8, ngadto sa 9, atong makit-an nga ang lalaki ug ang babae nakadungog nga ang Dios naglakaw-lakaw sa hardin. Og sa ilang pagkadungog sila nagtago sa Dios. If we try to look back ang mao nga teksto mong kapaglaom, it will tell us nga nagtago sila tungod kay they try to go away from God. Ug ato nang giisgutan sa nilabay nga gabi. Okay? Kung ato makitaan kining ilang action nga gihimo nga mao ang pagtago, nagapakita lamang kanato nga they are now turning gikan sa kinabuhi nga naa sa ilalom sa Dios ngadto sa kinabuhi nga naa na ilalom sa pagkasala or pagkamakasasala. Okay? That's why they want to hide from God. Kung atong padayunon mang kapaglaom, sa bersikulo 9, nagaingon ang mao nga pangutana, where are you? Okay? Asa man ang pagkabag-o diri pastor, asa man ang conversion sa sugilanon sa hardin sa Genesis 3, bersikulo 9 ngadto sa 10. Kung atong tan-awon mang kapaglaom, okay? Ang Dios nanaog og naglakaw-lakaw sa hardin og nangutana kung asa sila. Kini siya nga pangutana mang kapaglaom, nagasulti ka nato nga ang Dios intentional gayud to claim them back again. Gusto niya nga makuha sila balik. Kuha sa asaman mang kapaglaom, gikan sa kasalanan. If you try to look at it mang kapaglaom, kung atong tanaw mga bersikulo, sa diyang nitago sila, they are now ready to accept nga they are under sin. Og
Okay na sila nga murag mo pabili na lang sa status sa pagkamakasala og diha under sa sala. Pero ang Ginoo dili siya balik kamo kanako. That's why he asked, "Where are you?" And sometimes kana nga pangutana mong kapaglaom, the same gyapon ang pangutana sa ato asa naman ta padulong? Are we still in God or are we still going to sin? Are we still in God's life or are we still in the life or are we going now to the life full of sin? Kung atong pagtan-awon mga kapaglaom, kini gisuportan pagyud sa Genesis 3:23. Kung atong makitaan, pastor murag contradictory man. Kay kung gusto gyud sa Dios nga maklaim sila balik, nganong sa bersikulo 23 nagaingon, so the Lord God banished him from the Garden of Eden. Mao kini ang paghawa ni Adan og ni Eva gikan sa hardin. So kung mauna pastor nga gusto sa Dios nga makuha sila balik, nganong gipapahawa man nila sila? Asa naman dire ang punto of conversion? Kung atong tan-awon mang kapaglaom sa bersikulo 21, kung balikan nato ang bersikulo nagaingon og atong mahinumduman nga ang Dios gayud nagbuhat og sanina para kanila. Kining sanina nga gikan sa panit ug sila gisininaan. So kung kuha na tog punto mong kapaglaom or kuha na tog ideya, yes, God allowed them to banish from Eden. Gitugutan sa Dios nga mawala sila sa Arden. Okay? But don't forget that He closed them first. Ayaw kalimti mong kapaglaom nga before sila ni Hawa sa Arden, ang Dios naghatag og sanina ug gisinaan sila. Before they went their way, they were clothed by God. Before sila nagpadayon sila panlakatan gawa sa Arden, God clothed them. Cloth that God provides. Mao kini ang sanina nga gihatag sa Dios. O kung atong padayunon pagyud mga kapaglaom, atong makit-an diha. Okay? Asa naman ang conversion? Notice, mga kapaglaom, that He replaced their garments from leaves, gikan sa mga dahon, ngadto sa sanina nga gikan sa panit. Unsa man ang punto ana mga kapaglaom? Ug asa man makit-an diha ang kining ginatawag conversion or kabaguan? Yes, mga kapaglaom, their sinful life is there before. Okay? Murag gusto nila nga modepende sa ilahang kaugalingon nga pagpaningkamot. Murag okay na sila sa ilang gihimo nga sanina para kanila. Okay na sila nga mo under or nailalom sa sala kay naa naman sila sa sanina nga ilang gihimo. But kung atong tan-awon, sila ang katong nga sanina gipulihan gayud sa Dios. Pinaagi sa sanina nga iyang giprovide nga gikan sa panit. Gani, meaning mga kapaglaom, yes, they are sinful, sila makasasala, but their life is no longer towards sin. Ang ilang kinabuhi dili na padulong dito sa kasalanan. Instead, their life returns toward God. Yes, nawala sila sa Arden mga kapaglaom, but ang ilang kinabuhi sa dihang nigawa sila sa Arden, dili na dito padulong sa kasalanan or padulong dito sa kining pagkabilanggo sa kasalanan. Apa na isaad tungod sa sanina mga kapaglaom nga sila dito na mo padulong sa Dios. Gani, kung ato pag yung padayunon mga kapaglaom, sa paghisgot din sa bersikulo, o kung ato lamang makita ang mga punto, kini nagaingon. Yes, we discussed before nga ang Ginoo balaan, and that is the reason why nga nawala sila. Pero kung atong tan-awon mga kapaglaom, bisan tuod nawala sila dito sa Arden, God clothed them. Gisinaan sila sa Dios. O kini nga sanina mga kapaglaom, nagpahinumdum gayod nga sila wala na nailalom sa sala, but they are of God. Sila dili na property sa sala, apan sila is a property of God. Gani, kung atong kuhaan og punto mga kapaglaom, it was God's initiative to convert them from being under the life towards sin into a life of being under God's property. Yes, nakasala sila, makasasala sila, nihawa sila sa Arden, pero karon dili na sa tag-iya sa sala. Tungod sa sanina, kana gipahinumduman sila sa Dios that they are God's property even though they are sinful. Gani, that garment reminds them to whom they belong. Ang sanina, nagpahinumdum lamang kung kang kinsa sila nabilong mga kapaglaom. And I hope that's the same thing nga atong ginatagamtam karon. What Christ did on the cross, okay, reminds us to whom we belong. Gani kung gidawat nimo si Kristo mga kapaglaom or wala pa nimo siya gidawat, if you will receive Him,
it will remind you that you don't belong to the world of sin. Wala ka na belong ilalom sa sala o sa kasalanan. But you belong to God's property, God's creation. Gani mga kapaglaom. Friends, God is walking. Ang Diyos nagabaktas. Looking and calling for you. Ubasin naa ka sa sitwasyon nga huna-huna nato murag kining lisod man kayo ang kinabuhi, lisod kayo bugat kaayo, kay nga naman kining naa ko sa sala, and maybe wala na ko'y belongingness, asa naman ko ani, maybe nabilong na ko sa kalibutan, maybe nabilong na ko sa kasalanan. That's why you prefer to hide from God, mga kapaglaom. Muna nga sa imong pagtanaw sa imong mga nabuhat sa una, sa imong mga sala sa una, mo nang hinungdan nga dili nakaganahan nga musimba, dili nakaganahan nga moalagad, dili nakaganahan nga mutuo sa Dios o bisan kang Kristo. Pero gusto ti ka pahibalon mga kapaglaom or kapaglaom nga siya nga manluluwas nga nagbuhat kanimo is willing mga kapaglaom to change you, to convert you, nga gikan sa diha nga iya kang pagkamatarong nga ikaw gikan sa makasala, ikaw karon matarong na tungod sa sanina. The same thing gyapon nga ikaw gikan sa kinabuhi nga nasala. Now you are living a life towards a godly life. Kung sa una gusto nato ang sala, now in conversion ginahate na nato ang kasalanan. Dili na ta gusto sa sala. Dili na ta gusto sala, ginatunglo na nato ang sala. Yes, makasasala gyapon ta, but we hate sin. We no longer love sin. That is conversion, mga kapaglaom. That is why, kung atong padayunon pagyud mga kapaglaom, it will lead us to the next scenario nga mao ang pagpakabalaan o pagkalahi. Mao ni siya ang sanctification, mga kapaglaom. And when we go back, mubalik na punta dito sa versikulo 23 mga kapaglaom, aron atong makit-an ang punto sa sanctification. Naabagyod pastor ang sanctification sa Genesis 3? Yes, I hope it is. And I hope nga inyong makit-an pod. If we try to study our Bibles mga kapaglaom, kung tun-an nato atong Biblia, ang pulong nagingon, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, gikan na sila dito, gusto na sila mo palayo sa Dios, nagtago na gani sila sa Dios. Gusto na sila nga, okay lang para kanila nga murag, okay na lang ni, nahadlok man ta sa Dios, tago na lang ta, bahalag na ta sa ilalom sa sala. Karon gitawag sila sa Dios, ayaw diha, dinhi ka. And go and walk this life. Even though wala na sila dito sa hardin, but now they need to change their direction of life. Kung gikan padulong sa sala, karon padulong na dito gihapon sa kinabuhi nga gihatag sila sa Dios. Gani Adam and Eve are sent out of Eden. Yes, gipagawa sila. They now live a different kind of life. Lahi na ang kinabuhi. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, ganina sa mga nilabay nga gabi, perfecto gayud ang pagkabuhat sa Dios. But now, ang kinabuhi nga ilang pagalaktan gawa sa hardin, mao ang kinabuhi nga aduna nay pagbuhat or kining struggle, nanay kining ginatawag nato kalisod o pagdepende gayud sa kung unsa ang ilang pagpaningkamot or unsa ang ilang makuha sa ilang pagpaningkamot. And kung atong tan-awon mga kapaglaom, kini makita nato nga gisiparar gihapon sila sa Dios. Yes, makasasala sila, but gisiparar sila gikan sa kinabuhi sa sala. Now they were separated because they belong to God. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, sanctification begins with a change in life path. Okay? Ang sanctification mga kapaglaom, ang pagkalahi or ang pagkabalaan, no, nagasugod gayod sa diha nga imong kining mulahi na ang imong dalan sa kinabuhi. Kung sa una didto sa pagpakasala, karon dinhi na ka sa pagkinabuhi under sa Ginoo. Gani life is no longer centered in perfect ease but in growth through obedience. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, okay pa man to ilang kinabuhi dito sa hardin, unya napadulong sila sa pagpakasala, nga murag dili sila mabalaka sa kining kasalanan, okay lang no, magtago lang
Okay, nagtago lang sila. But now, no, they need to struggle with that nature. Gani mang kapaglaom kung ato pag nang i-explain sa pag-ayo ang kinabuhi mang kapaglaom nga naadi kang Kristo, or the sanctification, the life of sanctification is the life nga naadi kang Kristo, which is we are to struggle sa atong kinabuhi. Nagastruggle kita kung unsa ang naa sa to, which is sin mang kapaglaom. That's why kung padayunon pagid nato mang kapaglaom, okay, God separate them from continuous access to the tree of life in a fallen state. A protective act to prevent eternal life in sin. This reflects sanctification as being set apart, redirected away from sin's permanence. Unsa daw man kapaglaom, gipapahawa sila dito sa hardin tungod kay dili gusto ang Dios nga maka-access sila balik dito sa maong nga kahoy. Kay kung maka-access sila mang kapaglaom, then dili na gyud sila mamatay o magpadayon sila nga mga tawo nga na-under sa sala. That's why giprotektahan sila sa Dios. Gani katong pagkawala nila mang kapaglaom, that is actually a protective act sa Dios. Nga sila mohawa og dili na maka-access gayud sa maong kahoy para adunay pay tsansa ang Dios to save them or to set them apart gikan sa pagpakasala ngadto sa kinabuhi nga na-under sa Dios. Gani kung basahon pag ginato mga kapaglaom sa bersikulo 24, dinhi nagaingon, after he drove the man out, he placed on the east side of the garden of Eden cherubim and the flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Kung atong tanan murag negative siya mga kapaglaom, kay gipabantayan man gyud sa Dios ang mao nga kahoy, pero actually mga kapaglaom, that is a protection sa kanila. Yes, sa paggawas nila sa hardin adunay kasakit, adunay kalisod, adunay mga pagsulay, but this is not just a punishment mga kapaglaom. It is not a punishment kung atong tanon murag mauna siya ang punishment sa Ginoo kanila, but no, that is the result sa sala kung ato pang balikan sa atong giisgutan sa nilabay nga gabi. O kung atong tan-awon, this kind of situation, ang kalisod, ang pagsulay, o ang kining pangabudlay mong kapaglaom or kining suffering is teaching them nga modepende na sila sa Dios. Ngay tungod niya ng pagdepende sa Dios, it will shape their character over time. Kana magabag-o kanila anam-anam sa hinay-hinay. Kay sila, kung atong tan-awon, ganahan na unta sila or okay lang unta kanila nga mailalom sila, nagtago sila sa Dios, nagpalayo sila sa Dios. But the Lord, no, diri mo kanako. Yes, continue this walk of life even though magkalisod mo, but even though magkalisod mo, depend on me. Pagsalig lang gyud kanako. Sanctification mga kapaglaom includes growth through difficulty. Ang kining pagkablaan or kining pagkalahi, no? We are set apart. Naga-include ka na siya ang pagtubo nato bisan tinuod adunay mga kalisod. Gani, living under God's provision, they are clothed by God. Muna nga atong makitaan, bisan gipagawas sila sa Dios, gisinaan gyapon sila sa Dios. They continue life under His care outside Eden. Muna kung atong makitaan, oo, naa sila sa gawas sa Eden, pero wala sila gipasagdan sa Dios. Naa gyapon ang pag-amuma sa Dios. Tungod ni anang sanina nga ilang ginasulob. Tungod anang sanina nga anaa kanila. It reminds them that God is still there with them. Sanctification, kung atong tan-awon mga kapaglaom, is a daily living independence on God. Mao na ang pagkinabuhi sa adlaw-adlaw nga nagadepende lamang sa Dios. Trusting Him beyond the perfect environment. Yes, dili na perpekto ang atong kalibutan karon, puno nagkasalanan, puno nagpagsulay, pero mauna siya ang sanctification mong kapaglaom. Although kita nagkalisod, but we are living trusting in the God. Bisan although dili nato siya makitaan, we still trust Him. Even though there is no more money, wala nay kwarta, wala nay kining panggasto or pagkaon sa lamisa, or bisan unsa pa man nga problema, we still trust God. Gani ang punto mong kapaglaom. The cloth symbolizes that they are set apart to live a life with God, in God, and for God. Yes, gipagawas sila dito sa hardin, pero ang ilang kinabuhi na dili para sa kasalanan, dili kauban sa sala, o dili para sa sala. But ang ilang kinabuhi nga ginapadayon sa pagkinabuhi is para na sa Dios, kauban ng Dios, o diha na sa Dios. They are so dependent with God because of that garment nga gihatag kanila. Mauna siya ang ideya mang kapaglaom nga kanto nga sanina will remind them to depend
to the Creator nga nagbuhat kanila o nag-provide sa maong sanina. Gani mang kapaglaom, ang saad sa Dios, that if we will just accept Him, kung kita lamang magadawat kaniya, then our lives, although sinful, yes, will no longer be under sin, but under Christ. O mga kapaglaom, ang Diyos nagsaad nga kung kita magadawat lamang kang Hesukristo, then ang atong kinabuhi, bisan kita makasala, dili na kita mailalom sa sala, pero naa na kita ilalom kang Kristo, ilalom sa atong Diyos. Gani mang kapaglaom, kung atong tanawon, gikan sa kalaglagan, hangtod sa kaluwasan, reminds us that God is there. Siya gayod, naa gayod kanunay, nawala sa atong taliwala. Bisan tinuod kita na himong makasala, bisan tinuod ang tao na himong makasala, bisan tuod ang tao nagapadayon sa pagpakasala, but God is still there. And because of that clause that reminds us who Christ is and what Christ has done for you and me. Mao na yung gipakita dito sa Kalbaryo sa cross. Ang kanang sanina mang kapaglaom is the robe of righteousness nga gihatag kanato sa Dios. Yes, makasala kita, pero kita gisinaan sa iyang pagkamatarong that our identity is now righteous, not unrighteous. That is why mang kapaglaom, sa atong sunod nga topiko, there is more to come. The experience of salvation, wala didto natapos. There is still more. Og kung atong tan-awon, unsa na may sulbad sa Dios, kay naa pa man ang sala, wala pa man nawala ang sala sa kalibutan. And we will know more in the next topic, which is totally free at last. Okay, mga kapaglaom, hopefully, that this topic makahatag ka na to, totally free at last. Mga kapaglaom, if it is your decision, tungod sa tong topiko, that you realize and you heard the message of God, gikan sa Biblia, that you are in need of Him because we are sinful, I hope that you will desire that desire of your heart. No, padayunon ninyo sa pagkaplag or pagkaton nga kana nga desisyon magpabilin sa inyong una-una og kasing-kasing. Og kung kana ang inyong desisyon, I would like to pray for you tonight. Let's pray, mga kapaglaon. Our Heavenly Father, salamat nga imong i-provide ang mong sanina. Ug kato nga sanina nagapainomdom ka namo kung unsa gyud ang plano nimo sa pagluwas sa katawhan. Ug salamat o Dios nga bisan didto pa lamang sa harden, imo nang gipakita kung unsaon gyud nimo pagluwas ang tao. Ug salamat nga pinaagi kang Kristo among matagamtam ang imong gihatag nga kaluwasan kanamo. Gani o Dios, tabangi kami nga bisan kami makasala, amo ikaw ang pagadawaton ug kami magatuo kanimo, magapadayon sa pag-ila kanimo nga ikaw among magbubuhat ug ikaw among manluluwas. Kay kami nasayod nga kami wala nabilong sa kasalanan, but we belong in you. Gani o Dios, panalangin ang among mga kapaglaom, samtang kami magpadayon sa pagtuon sa imong pulong ug samtang kami magpadayon sa pagkinabuhi nga naa na ilalom sa imong prinsipyo, gugma o kaluoy. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapaglaom sa pag-uban ninyo karong kagabihon. The Lord may bless you and keep you. See you sa sunod na to nga tubig.